Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, tawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, July 8 at atin pong ipinagdiriwang ang dedication anniversary o ang pagkakatalaga sa simbahan natin na tinatawag na Bahay Dalanginan. Sa inyo po na mga matatagal na dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Soledad, nakita po ninyo yung pag-evolve ng tahanang ito mula sa pagiging barong-barong, mula sa pagiging maliit na kapilya hanggang sa maging haliging bato ang simbahang ito. Kung kaya, hindi ko alam kung ano pong saya ang inyong naramdaman kung babalikan natin 8 years ago, nang italaga muli ang simbahang ito, lalong-lalo na ang dambanang ito kung saan nagaganap ang atin pong pagsamba sa Diyos. Kung saan narinig natin sa lahat ng ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pagsamba ng tao. Yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang bahay dalanginan, ang pagkakaroon ng isang altar na kung saan ang pinakasentro ng atin pong pagsamba. Parang hindi naman tayo masaya. Parang mga puyat na naman. Pero ganun pa man, hindi ang kung ano ang ginagawa ng tao ang nagpapabanal sa simbahan, ang nagpapabanal sa altar, kundi ang nagaganap sa altar ang siyang nagpapabanal sa atin. Kaya magandang balikan, ano na nga ba ang nangyayari din sa atin sa pang-araw-araw natin na pagsamba. Maswerte tayo dahil sa ating bansa, kahit saang dako, mayroon kang mapupuntahang bahay dalanginan. Dito sa lugar natin, sa kabila ng pagiging abala ng mga tao sa kanilang hanap buhay, sa Divisoria, o kumbaga tinuturing na sentro ng pamilihan ang Divisoria, pero sa dulong bahagi nito ay meron ding altar na kung saan tayo po ay tinitipon para sumamba. Nga lang, ang hamon nga sa atin ay mas marami pang mahikayat, mas marami pa ang ma-inspire na pumunta dito sa bahay dalanginang ito upang tayo naman ay makatanggap ng mga grasya na magpapabanal sa atin. Hindi tayo ang nagpapabanal sa altar, kundi yung iniaalay at yung naghahandog sa altar, yun ang magpapabanal sa atin.
Pag sinabi kong hindi tayo, kabilang na po ang pari. Hindi nakadepende sa nakatayo dito sa gitna o ng pari ang kabanalan ng altar. Pero siyempre, yung hamon nga sa atin na sa pang-araw-araw natin na pagtitipon, sa pang-araw-araw natin na pagdulog sa Panginoon, ay unti-unti din natin talagang natatanggap ang Diyos sa Kanyang ibinibigay sa atin. Marami tayong ritual na ginagawa, pag-aalay ng bulaklak, paghahandog, pag-aalay din ng sobre, may pagsasayaw pa tayo dito sa ating parokya, meron tayong pagsusuot ng belo. Pero lahat ng yan nawa ay makatulong sa atin na magpaalala ng kahalagahan ng atin pong ginagawa. At hindi lang ng ating ginagawa, kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Uulit-ulitin niya yan araw-araw na gagawin para sa ating kaligtasan. Kaya wag nawang matuon lang ito sa effort natin, sa paghahanda natin. Madalas po, pinapaalalahanan ko yung mga naglilingkod sa simbahan. Kasi kapag oras ng pagdiriwang, marami sa mga, hindi lang dito, sa lahat ng simbahan, marami yung sa oras ng pagsamba, abalang-abala. Sa oras ng pagsamba, wala ang isipan, wala ang kanilang sarili. Natapos yung paghahanda, pero sa mismong pagdiriwang, hindi tayo nakakapasok. Dalas pa nga, bago, habang, pagkatapos ng gawain, mainit ng ulo. Kasi mga pagod na. Mga napagod na. Ganun ba ang nakukuha natin sa altar? Hindi lang dito, halos sa lahat ng simbahan. Kaya mahalaga yung paghahanda. Kaya nga maging si Kristo, maging ang ating Panginoon, naghahanda, pinaghahandaan, para nang sa ganon ay yung best effort ay maibigay niya sa mga dadalo, sa mga magtitipon. At kaligayahan ng Diyos na maibigay niya ang kanyang sarili sa atin. Kaligayahan. Ibig sabihin, masaya siya. Nagiging masaya siya na naibibigay ang kanyang sarili. Nawa, tayo din, pagkatapos ng ating pagdiriwang, ng ating pagsamba, ay mas maging masaya din nawa tayo. Kaya wag lang laging puro hingi, wag lang laging puro pagdulog lang, kundi magpasalamat din tayo sa bawat pagtitipon natin bilang isang sambayanan. Amen?